Ayan. Okay na. Ay, nako. Pakikitaan ko muna kayo ng sangkaterya. Okay. Merong Milo. Merong ginatang mais. At merong Lucky Me ulit. Naipon. Takot na takot ako magluto. Ay, nako. Tapos, meron pa ako chippy. O, diba? Walang gutom. Grabe. Ay, nako. Nakontak ko na yung anak ko. Sabi niya sa akin kanina, ano ba nangyari? Hindi ko alam i-explain. Pinaliwanag ko pero hindi niya magets. Ngayon, hinintay ko magkaroon uli ako ng notifications mula kay FB. Nagkaroon. Ang ginawa ko, sinilip ko muna Sinilip ko na naman, nag-click na naman ako. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Tapos, ni-screenshot ko siya. Pinadala ko sa anak ko. Nung nakita nung anak ko yung problema ko, sabi niya, sige ayusin ko yun. Di ba? Yung mga anak, kadalasan, ang fixer ng mga troubles na nakikreate ng magulang. Especially ako. Ay, naku. Kahirap. Diba? Naku. Tapos kausap ko kanina yung manugang ko, sabi niya, siya nga daw natatakot siyang magkiklik ng kung ano-anong tungkol sa mga nino-notify sa kanya. Napaka-sensitive pala talaga. Napaka-sensitive. Kaya sabi ko nga, itong platform na to, itong Facebook, kapag ka natutunan nyo, ang galing-galing, ang ganda-ganda talaga. Ang problema ko lang talaga, dahil nag-iisa ako, parang ang pakiramdam ko, helpless talaga ako. Para tuloy, nagiging hopeless ako. Di ba? Helpless, nagiging hopeless. Di ba? Kasi wala akong mapagtanungan. Ang mahirap kasi sa akin, hindi kasi nagpe-Facebook itong mga kasama ko Tsaka hindi sila yung katulad ko na nagbibideo, na nagbablog. Tapos sabi ng manugang ko, meron daw mga sinasabing monthly, may ginaganito, doon ako takot Pero siguro kaya ganon, dahil sosyo na kayo, isinosyo tayo dito ni Facebook, ni Meta, dapat lamang na meron talaga silang control sa'yo kasi baka yung negosyo malugi. Ganon ko ini-interpret ngayon. Saka tinuturuan nila tayo, ginaguide nila lahat ng vloggers, lahat ng nasa platform na to para maging success itong negosyo na to. This is a business. Business yung Facebook, business yung YouTube, business lahat yan. Tapos ang maganda lang sa kanila, isinasali nila tayo. Hindi nila tinitignan kung maliit tayo o malaki, di ba? Kaya ang ganda Kaya ang motivation ko sa inyo, ganun na lang ganun ko na lang kayo ini-encourage Total, nandito na kayo sa Facebook, meron kayong Facebook account, gawa kayo ng page account. Hindi ako marunong nun. Ang gumawa ng page account ko yung anak ko. Pagpaturo kayo. Tapos, pag meron na kayo, sige, i-enjoy nyo lang. Huwag kayong gagaya sa akin na pag merong notification, i-click agad at kikilos mag-isa. Yun lang. Pero okay na okay siya. Walang ano. Kaya lang sa part ko kasi, sabi ko nga sa inyo, ang reasons bakit ako nandito sa platform na to, dahil do sa grupo ng kapatid ko, sa kapatid ko, sa mga kasamahan niya na nanggugulo sa akin, tsaka sa mga anak ko. Yun yung pinaka-reasons ko, at tsaka yung mga pinsan ko, diba? At tsaka yung mga taga-bungabong na nanggugulo. Diba? Kaya hindi ako nakapokus talaga doon sa earnings pero dahil nagkaroon ng offer si Facebook, I grab it. Ginrab ko talaga. Diba? Without any hesitations na. Pero nung una talaga hindi ko kinuha Yung una kong vlog,
Yung una kong account, nahack yun. Yun, ang daming views, ang daming followers, ang dami talaga. Kaya nag-suggest agad doon ng do this if you wanted to get your earnings. Ang dalas nun. Hanggang sa nahack na nga yun, mini-message pa ako ni Facebook. Nahack na ha, mini-message pa niya ako kasi nagkakarga yung vlog ko doon. Nakakalungkot lang di ba? No? Kaya lang, hindi ka matututo kung hindi ka magkakaroon ng mistakes. Di ba? This is experience. Yung experience ko na siguro tatatak talaga sa isip ko, sa puso ko na ito wag mo nang gagawin sa susunod. Parang ganon. I learned my lessons do sa mga nagiging mistakes ko at do sa mga nagiging yung katagumpayan ko. Natututo ako. Sabi ko nga, nagiging better person ako dahil sa mga hirap at sa mga ginhawa na natikman ko. Dapat ganun tayo, di ba? Kaya okay na okay talaga to. To the rescue yung anak ko. Ngayon makakakain na ako. Di ba? Pero nagtrabaho muna ako. Nilinis ko muna yung pasyente ko, tapos pinakakain ko na siya ngayon. Una ko siyang nilinis. O diba no? Nakakaano lang. Tapos habang nagtatrabaho ako sa kanya, matamlay ako. Kahit sabi ng anak ko, sige ayusin ko. Alam ko namang maaayos. Kaya lang, alam mo yun, problematic ako Pag meron akong mistake na nagawa, kahit maliit na maliit lang, siniseryoso ko yun. Oo. Yung mga nangyayari sa buhay ko, pinipilit kong tanggapin ng magaan sa loob. Kaya lang mabigat talaga Nabibigatan ako. Maybe siguro dahil patong-patong, di ba? Oo. Madali ako ma-depress. Tulad kahapon, tulad nung Saturday, Monday ngayon, nung Saturday, birthday nung anak ko. Tapos narinig ko lang, ate, sabi nung pamangkin, pinsan ba yun nung manugang ko, ate, sabi niya, dito yata matutulog si sir, yung tatay ng mga anak ko. O di paglatag mo na dun sa kwarto dun, ganon. Tapos, o di narinig ko lang, ano yun, mami, dito daw po yata matutulog si daddy, parang ganon, Ngayon sabi ko, ganon lang, wala akong pakialam. Tapos, nung maya-maya mo uli, nung kausap ko na siya, bumalik yata yung bata. Hindi, kinabukasan yata. Hindi ko masyadong ma-remember kasi hindi ako nakapokus doon. Ngayon, kinabukasan sabi niya, ay mami, pinaglatag si daddy, hindi naman dito natulog. Ganun talaga. Siguro mami, sabi nung manugang ko, siguro mami kasama yung mag-iina. nandun sa bahay nila. Doon sa kabilang kanto. Kasi sa city nakatira na sila may bahay doon, dumalaw daw sa mga magulang yung tatay ng mga anak ko. Yun agad ang yung manugang ko, natutuwa ako sa kanya kasi open, yung talagang dire-diretso, wala siyang walang hang-ups, yan. Kasi sabi ko sa kanya, anak, sabi ko, kahit gaano kasakit, kahit gaano kagaan o kabigat, basta sasabihin mo yung totoo para magsasama tayo ng maganda, di ba? Hindi ko na iindahin yung mga masasakit niyan kasi yung mga pinagdaanan natin, halos buhay ang katapat. Diba? Ngayon, kung meron mang dadating, kaya na natin yan. Kasi hindi na natin pababayaan na yung hirap noon ay maging hirap uli ngayon. Diba, no? Ganun na kami ngayon. Kaya siya dire-diretso lang. Tawa ko ng tawa sa kanya. Pinaglatag pa naman, tapos di pala tapos sabi niya, bakit ba kasi? Kasi mami, nung nakaraang birthday ni John Marco, dito siya natulog. Di akala namin dito siya matutulog. Siguro kasama yung nando sa bahay nila. Ganun siya dire-diretso. Tawa ko ng tawa. Diba? Yung mga bagay na yun, dinadala ko yun.
Na sabi ko nga, bakit hindi siya doon sana natulog man lang doon kasi yun lang yung time niya para sa mga anak niya, tan ibigay niya. Kaya lang siguro nga nandun mag-iina sa kabilang bahay, sa bahay ng mga nanay niya. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya lang sana next time pag may celebration yung mga anak, bigay naman niya kasi anak niya yun. Yun yung legal family. Yung mga anak sa iba, ano ba tawag doon? Pero pagdating do sa inheritance, pantay-pantay na. Hindi dahil anak sa loob at anak sa labas. Diba? Ala akong against doon. Kaya lang, syempre, kasi sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo ng totoo, come to me. Dito kayo sa platform na to. Dito kayo sa vlog na to. Alang preno, hindi ba? Nakakatuwa lang kasi na, yung lungkot ko agad napapalitan ba nung nagiging magaan, nagiging masaya kasi nga tanggap ko na eh. Sabi ko nga tanggap ko yung mga nakaraan ng mga kabets. Tanggap ko rin yung huli. Sabi nga niya, hindi daw siya kabets kasi nung naging sila, hiwalay na kami, divorce na. Hindi legal ang divorce sa Philippines, di ba? Dito lang sa Amerika. So, married pa ako. Kahit yung mga nandito, married ka ba? Kahit yung mga nandun, married pa ako. Sila sabi sa akin. Even the mga abogado. Pero once na ma-legalize ang divorce dyan, automatic divorce ako doon, di ba? Okay ako doon. So, sinasabi niya na hindi siya nang agaw. Okay ako doon. Ang hindi ako okay, yung pagiging saladsad niya, na sa sobrang okay na pakiramdam niya, akala niya okay siya na tumambay sa bahay ko. Bahay ko yun. Wag niya akong bastusin, di ba? Tatambay sa bahay ko, makikipag-inuman doon tapos maglulupas ay mali yun. Hindi ba? Sabi ko, konting respeto. Kung wala siyang respeto sa akin, yung bahay kong bulok na tira-tirahan ng sunog, huwag na niyang tignan. Alam ko naman, inuosyoso lang niya yun, di ba? Tsaka, doon siya sa anak niya. Hayaan muna niya ako dito sa mga anak ko. Pero alam ko, kasi maraming nangyari. Even to my mother. Patay ni nanay ko eh. So, talagang ganun, di ba? Talagang ganun. Nagkakaroon ng remarry. Di ba? Sa buhay ko, sabi ko nga sa mga anak ko, mangyari kaya sa akin yung nangyari sa nanay ko? Kasi natitikman ko yung nangyari sa nanay ko. Nangyari, iniwan ako. Parang gano'n din nanay ko eh. Ngayon, namatay na yung nanay ko. The same pattern kaya hanggang sa ganun? Diba? Sana wag naman, hindi ba? Nakakalungkot lang, diba? Parang dito yung mga pasyente ko. Sabi ko nga, nakikita ko sa pasyente ko, sa mga pasyente ko, yung pagtanda ko. Alin kaya sa mga hinawakan kong pasyente yung magiging sakit ko pagtanda? Aalagaan din kaya ako ng mga anak ko? Or ikukuha ako ng caregiver? Hindi ba? Mahal ang caregiver. Or siguro uuwi na lang ako sa Philippines at kukuha ako ng yaya ko. Ganun lang eh, no? Ganun ko binabalanse yung lahat kasi kailangan ko ng balansehin. Kailangan kong tanggapin ng magaan sa dibdib ko. Kayo na mga iniwan din ng asawa dyan. Kayo na mga hiwalay sa asawa. Kayo na mga dalagang ina. Kayo na mga naging kabits dati na iniwan na ano buhay natin. Di ba? Pare-pareho lang tayo, mga nag-iisa. Pero ang maganda po sa iba, may kasama silang mga anak at pamilya. Ako, pinapangarap ko pa na makasama ko yung mga anak ko dito. Diba? Or sa Philippines, kahit saan. Basta ang importante, sabi ko, Lord, binuo mo yung family. Nag-iisa ako dito. Hindi ito family. Diba? Kailangan, gawin mo yun. Isama mo sa akin mga anak ko. Kasi they are my family. Diba? May three sons. May manugangs. At saka yung mga apo. Diba? Yun eh, no? Kaya, yung naging problema ko kaninang madaling araw. Nung sabi nung anak ko,
Nung naipadala ko na sa kanya yung screenshot ng problema ko, sige, aayusin ko. Panatag na ako, di ba? Di ba? To the rescue ang anak. Kasi walang magre-rescue sa akin na asawa. Walang magre-rescue sa akin na kapartner ko. Ang kapartner ko yung anak ko. Pareho ba tayo? O, tinatanong na naman kita. Ang dami kong tanong, ano? Lagi na lang. Basta nag-live ako, tanong ako ng tanong. Wala namang sumasagot. Di ba? Na nakakatawa lang, ano? Pero alam ko, yung mga nakakapanood nito, yung mga manunood nito, sasagutin nila yung tanong ko, eh. Di ba? Ang sasagot nila, bakit ang kulit mo? Pakialamera. Joke. Kanya-kanya tayo ng pagdadala sa problema. Kanya-kanya tayo. Ang akin lang, huwag matatakot sumubok. Pero huwag kayong gagaya sa akin. Napadalos-dalos. Sabi ko nga, ang inaalok na parang promo, 7 days ko i-execute. Tinatapos ko ng 2 days. Tapos hinahanap ko ngayon yung mga pinopost ko, wala. Ibig sabihin, umover na ako sa limit. Lahat ng bagay may limit. May limitasyon ang bawat bagay. Even your strength may limit. Even yung 24 hours, kaya siya 24 hours. Pagka sumobra na naging 25, another day na yun. Dapat, live within the limits. Diba, no? May learning ba? Oh, meron. Meron ako natutunan. Sana meron din kayo. Sige po, kakain na ako. Nakasigit na ako eh. Mamaya uli. Baka sumingit ako uli. Sige po, ito si caregiver Nana. Nagsasabing, no man is an island. Wala to. Kailangan may kasama. One day, ipapadala ni God sino yung kasama ko na lalakad sa journey ko na to, di ba? Para hindi ko lagi binubuliglig yung mga anak ko. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo.